Finally, ito na mga kalayas. Yung ating homemade donut. Sarap ano? Sarap. Yun oh, namiss nyo ba dito sa lugar na to mga kalayas? Ako kasi namiss ko dito. Alam nyo na, after ng hard work, pumunta tayo dito para mag-relax, mag-recharge. 5 araw na rin akong hindi nakapunta dito oh. Nakakamiss. Siguro yung iba magtataka bakit 5 araw na akong wala dito, samantalang 2 to 3 days pa lang naman akong walang upload dun sa YouTube. So bali yung mga recent upload ko po, itong last 3 videos po natin, isang araw ko lang po yung ginawa. Buong maghapon nakapag-shoot po ako ng 3 videos. At ginagawa ko po pag pahinga po ako sa trabaho, kapag may free time, saka ko naman po ini-edit. Para transparent lang din po, para po ba hindi rin kayo nalilito, kasi kahit kung ako rin nga naman nilalagay ko yung sarili ko na ako isang viewers, ganun din talagang mayroon ding kalituhan. Ako ba mga kalayas yung nare-relax sa mga ganitong ambience? Siguro yung iba sa mall, pero ako kasi yung lumaki sa bukid, ganito po yung ambience na gustong gusto ko lagi. Ito po yung ating silong oh. Ito po ang ambience. Nakaka-relax. Tambay muna ako dito mga kalayas ng ilang minutes. Pakiramdam ko ba mga kalayas, pag ako'y nasa trabaho, parang sobrang tagal ng oras. Pero kapag naandito, sabihin na nating napahinga ako ng 8 oras, pakiramdam ko parang mga 4 na oras lang eh. Siguro ganun talaga ang katawan ng tao, no? Kapag nandun tayo sa sitwasyon na nahihirapan, pakiramdam ba natin sobrang tagal? Pero kapag ganitong nakarelax lang tayo, komportable tayo dun sa lugar, yung 8 oras mo parang 3 oras lang. Mga kalayas, hindi ko alam kung ba't hindi nabuksan to ni kuya. Hangin oh. Tignan nyo mga kalayas ng pahingahan ko po din eh, sa taas. Minsan nakakatulog ako dyan mga 2 oras. Minsan nga kapag umaambon, nakakatulog din ako. Ang sarap po kasi ng tambay dyan sa delantera na yan. Kapag yung medyo umuulan-ulan, naaampiyasan yung paa at saka yung kalahati ng katawan. Talagang nakaka-relax oh. Bubuyog oh. Nasunod. Ayun oh, tignan nyo mga kalayas oh, yung bubuyog. Pakainin lang natin yung isda. Ito yung ating pakain po. Mabuti naman, maganda ang panahon, mainit. Mga nakaabang na ho. Magat hapon naman po napapakain ni kuya yan. Mabuti itong tinanim natin dito,
Hindi pa siya nalalanta oh. Ito po nilipat ko lang din dito. Yan, hindi pa rin naman po nalalanta at matagal na rin naman po. Sa palagay ko buhay na po yan. Dito ko lang po sinasabit yung pakain no. Ayan, kapag may bisita po tayo, dito nyo lang po yan kukuhain. Tagal na rin nating hindi nagagamit to oh. Kumusta na kaya tong kusina natin? Dito pa ako na-stress ah. Ano kaya magandang lutuin? Comment na mga kalayas. Ayan, meron po tayo ditong cake flour, glutinous rice, all-purpose flour, tsaka asukal. Sa tingin nyo mga kalayas, anong masarap? Dito pa tayo na-stress ah. Uy! Nakaabang na yung mga ibon no. Tingnan nyo mga kalayas. Ayan, siguro kapag dumating ako dito, naglalapitan yung mga yan. Kasi pinapakain po natin sila mga kalayas. May nakaready po ako lagi ditong pakain para sa mga ibon. Ayan po oh. Kalat lang natin dito. Ayan. Tsaka dito. Dito. Lagay tayo dyan. No, hindi lang masyadong pansin sa camera mga kalayas eh. Tweet 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 tweet. Ayan o, tinan nyo mga kalayas. Ayan o, tumutungo. Nakakatuwa yung mga ibon na yan eh. Na-attract lagi sila dito. Sabihin eh, familiar sa akin tong tao na to ah. Lagi tayong pinapakain. Tinan nyo mga kalayas ang nakikita oh, kapag nakahiga po dito. Puposition ko yung camera na parang nakahiga din. Hello. Ay. Nakakatulog naman mga kalayas. Ang init na oh. Nainitan na yung paa ko, kaya ako'y nagising. Direksyon po ng araw dito na po sa atin nakatutok. Ano kayang merienda? Sarap tulog ko mga kalayas. Ba, alas 3 na pala oh. Ito mo ka nga naman. Hindi na kaya si kuya. Parang masarap mga kalayas ang merienda ay kamote. Balinghoy fries o kaya ay donut na kamote. Titingin po ako dun sa kay kuya. Ito na mga kalayas, kamote. Donut na ho yung gagawin ko. Try lang natin mga kalayas. Matagal na po itong harvest ni kuya. Tuyo na po oh. Stock niya po ito. Sana okay pa to. Kakaantok pa mga kalayas. Nakakaantok yung hangin. Parang bitin yung tulog ko ay. 1 oras at kalahati ho akong nakatulog. Naantok pa talaga ako. Inom muna ako ng tubig. Sarap din kapag nakapahinga ng ayos. Pero dati ho, kami naman ay pinapatulog ho lagi ni nanay. Alauna. Basta pagkakain yan, pinapatulog na ho kami. Kami nanananghali. Pati sila ate.
Napakadala naman yung hangin. Parang hinihila lang antok. Kaso gutom na ako. Sayang nga rin isa oh. Mayroon na siyang hangin oh. Hindi na to pwede kasi mapait na to. Sayang. Ayan, tinan niyo mga kalayas oh. Meron siyang ano bulate. Ay, ito na mga kalayas yung hummingbird oh. Ayun oh. Kita niyo ba ho? Naobserbahan niya ako pero hindi ko naman siya sasaktan. Hindi naman tayo maharas sa mga ibon Maya pala, hindi pala hummingbird. Kaya ano natin. Maigit napunta sila dito na na-attract sa atin. Okay na mga kalayas. Pwede na natin tundurugin. Pwede naman po itong durugin ng mano-mano. Yung kukutsarain lang po natin. Kaya lang, meron po tayong hand mixer. Kaya ito na po ang ginamit natin. Na po mga kalayas. Magmi-mix naman po tayo. Maglalagay po tayo ng harina. Siguro mga 1 cup. Pero tatansyahin din po natin mamaya yung kanyang texture, kung kailangan pa ba natin dagdagan ng harina o hindi na. Lalagyan ko po ng asukal. Bali siya po ay kulang-kulang 1 cup ng asukal. Pero depende pa rin po kung gusto nyo mas matamis o kung gusto nyo po ay sakto lang yung lasa. Kayo na po yung magtatansya. Tikman nyo na lang ho. Lagyan din po natin ng baking powder. Mukhang kulang pa siya mga kalayas sa harina. Dagdagan pa po natin. Tapos lalagyan po natin ng itlog. Magsisilbing binder niya po. Tsaka ito po, star margarine. Tinunaw ko na po siya. 1 tablespoon lang po. Pero ito naman po optional lang. Pwede naman pong hindi nyo rin lagyan. Tapos meron ako ditong sobrang gatas. Ito mga kalayas. Lalagyan din po natin. Ito na po siya mga kalayas. Ang ginawa ko po dito, nagdagdag po ako ng harina hanggang makuha ko po yung ganitong consistency. Tapos nag-add din po ako ng sugar. So bali ito na po yun. Ganito po dapat yung kanyang consistency. Parang yung kagaya lang din po nung ginagawa natin na pagdudow.
Sinasa-masa ko lang din po dito. Bali, tinanggal ko na po yung plastic gloves ko, gawa ng mahirap po magmasa kapag naka-plastic gloves. Kagaya lang din po ito ng pagmamasa ko ng mga ginagawa kong tinapay. Yan, ganyan-ganyan lang po. Natikman ko rin naman po, okay naman na po. Yan, tapos lalagyan lang po natin ang butas sa gitna. Yan na mga kalayas. Mga kalayas, 26 pieces po ito. Piprituhin na po natin. Lagay lang po tayo mantika. Mga kalayas, pwede pong lutuin sa oven, pero ngayon piprituhin na lang po. Saglit lang pala to. Bilis lang palang maluto to mga kalayas. Lalagyan ko po ng star margarine sa ibabaw habang mainit-init pa po. Bumber brand mga kalayas. Itatoppings po natin sa ibabaw. Ayan po. Balikan lang po natin at baka ari masunog. Bali, ang toppings po nito mga kalayas, gatas. Ito naman po ang ilalagay ko, Milo. Depende na po sa inyo kung ano pong gagamitin yung toppings. Pwede rin po yung cinnamon at saka asukal. Ayan, ito lang po yung mga available natin dito. Yan na lang po ang ating ilalagay. Yun tinan nyo mga kalayas Finally, ito na mga kalayas. Yung ating homemade donut. Lalagay ko lang po muna din Kalayas, andito na po si Kuya. Dumating na Nai po tayo mag food review. Another food review na po ulit ari. Ngayon ulit tayo nakapag Ayan, thank you po Lord sa pagkain pong ito. Yan na yung pinakang toppings, gatas at saka Milo. Nai po atin po aring Milo daw, Milo. Muting baging. Gabi, kamuti lang to Hindi man to gabi. Ang sarap po ng pagkakaano. Pwede ko. Kalabasa. Pwede rin nga. Pinipit. Parang ganito Para malapit na dun. Ano, nakaano ka na ba? Pinipit.
Para pala itong taburita lang din. O iba ito, talagang iba sa taburita. Ito yung texture niya. Masarap po. Sarap ano? Sarap. Sulit po pati sa pagkabusog. Mabigat sa siyang. Yun ang nga sabi ko kanina. Ano? Pagkagising ko, parang masarap ay yung mabigat sa tiyan na merienda. Ang gawin niyo pala mga kalas, bahagyang apoy lang po. Gawa ng yung una, hindi ko naman ini-expect na ganun pala kabilis. Medyo naging crunchy yung una. Pero yung pangalawa, pangatlo, okay naman na. Bit ko rin ano, gatas ang flavor. Dapa. Okay na sa akin. Bigat sa tiyan. Masarap yung gatas. Ano? Maliit yung pagkadunat niya. Ano kat kung lakihan? Pwede rin. Isang malaking donut lang. Ano? Pwede sa bowl ano. Kamuti balls. Parang ano. Pwede rin. Sa mga bata, goods po yung ano niya. Pasok po para sa akin yung healthy foods ba? Ano? Dari na, busog na ako kuya. Pumunta lang naman ako dito. At ako magpapahinga. Kapag mo mag-relax-relaxan. Sabi pang merinda no. At tinan mo kay Ison yung dulo nung mga palay. Hamog Tinan na po ninyo mga kalayas. Hamog na. Ang bilis sumamog. Ayan no. Pag mainit. Ganyan. Yung pati yung gagamba, nagbabahay na. No? Tinan niyo mga kalayas yung dulo oh. Yan ang hindi natin namamalayan pag ginagabi na. Ayan oh, dami oh. Hamog. Healthy. Healthy ang pagkaano. Pag ma-pollution na hindi gaano magkakagayan. Ano kaya? Oo. Natutuyo. Oo, sa Maynila ay ano eh. Yung dati-dating tinutuloyan. Hindi nagkakahamog. Dahon ng manggay ang naano yung alkabok. Ayan, sa pagkakataong ito po, nakasama natin ulit si Kuya ka best friend. Ayan po. Bali, ito mga kalayas ang update po dito pag ganitong hapon na. Oh. Kung gusto niyo po makita ang paligid. Ah, panalo. Sarap. Sabi nung mga nagko-comment dun, para daw drawing lang. Ano nga kaya? Oo. Lalo pag naka-steady ang camera. Pagka gumagalaw, mawawala yung pagkano niya. Yung pagka-focus ba? Pag steady yan. Ito po yung ating mga kamantigi. Tapos ito pala mga kalayas, yung napulot ko po sa basurahan no. Hindi ko ba ito nalagyan ng plastic varnish? Inukit na kahoy oh. Ayan oh, lagi lang tayo nadaan dito pero kung bubusisiin po natin o titingnan natin mabuti yung kanyang detalye, ito po ay niyog. Tao o sabihin nating Pilipino na may balabalagwit po siya na saging. Alam po ba ninyo yung balagwit? Yung pong saging nakasabit sa ating kabilang dulo po nung kawayan. Ito naman kubo. Mayroong mangga. Ayan o. So yun lang. Malalim ang pinapahiwatig na yan. Malalim ang pinapahiwatig. Ibig sabihin na isang buhay bukid. Kabukiran ang pinapahiwatig pala na yan. Ang tema ay Pinoy ano, Pinoy na Pinoy. Pinoy style tapos ay yun yung pinapahiwatig niya. May Ayan. buwan na pati utol, kita ka ngayon sa camera. Kita o. May buwan na. Ayun, may buwan na po. Kitang kita o. Ayun, paano po? Hanggang dito na lang po mga kalayas. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye. Ari po babaon ko kay Brent. Yun po ay nanonood ng vlog natin. Sasabihin ay tito hindi mo ako isinama pag ikinagluluto. Ngayon ari po dadaling ko sa kanya. Matutuwa ho yun si Brent. Kapag po yun ay hindi nakatikim mga kalayas, yun po ay nagtatampo si Brent.
Kaya kailangan, alam ko na, basta't lagi ko po siyang titiran pag ako may mga pagkain. Lalo na't mga ganito po. Ay, panigurado na. Ari na may marami, oh. Hindi naman kaya. At saka ang bigat, oh. Hindi ho ari kayang ubusin ng bata. Oh, may pambao na kay nanay, kay tatay, tsaka doon sa iba ko pa pong kapatid.